Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastora Joy Maligaya mula sa CRC Balayan, Batangas Lutheran Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos sa dakila at mapagpala, narito po kami sa umagang ito upang ikaw ay pasalamatan at papurihan sa buhay na kaloob mo sa amin. Samahan mo po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit sa pagninilay ng salita. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng anak ni Jesus at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga po ito ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula po sa Deuteronomy 23 verse 1 na may title na Eunuchs are excluded from leadership in the congregation of Israel. Sabi po sa Deuteronomy 23 verse 1, ang isang lalaking kinapon o naputulan ng pag-aari ay di maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh. Ang talatang ito ay isang bahagi ng mga batas at regulasyon na ibinigay ni Moises sa mga Israelita ukol sa kalinisan na naglalayong mapanatili ang kalinisan at kabanalan sa kanilang buhay. Itinataguyod ang pagbabawal sa mga eunuko na maglingkod sa templo o sagradong gawain sa Diyos. Ang layunin ng batas na ito ay upang panatilihin ang kalinisan sa ritual na seremonya sa templo. Ang Deuteronomy 23 verse 1 ay may partikular na batas sa tumutukoy sa mga eunuko at kung paano sila itinuturing sa pagkakaroon ng katayuan sa lipunan. Sa kabila ng pagiging excluded mula sa seremonya ng pagsamba, ang mga eunuko ay may ibang tungkulin at nagkaroon ng posisyon sa lipunan tulad ng pagiging lingkod ng mga hari o sa mahalagang tao sa lipunan kabilang ng Israel at iba pang mga sibilisasyon tulad ng Persian at Babylonian Empire. Bagamat sa batas si Moses, sila ay hindi karapat-dapat na maglingkod sa templo dahil sa kanilang pisikal na kondisyon na may kapansanan sa katawan at hindi sila makaganap ng seremonya ng kabanalan. Meron naman silang mahalagang papel sa lipunan. At narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit sila ay may tuturing ng mahalaga sa lipunan. Una, ang paglilingkod sa harem at kabanalan ng hari, Esther 2:3. Ang mga eunuko ay madalas siya nag-aalaga sa mga kababaihan sa hari at maharlikang pamilya sapagkat itinuturing silang walang interes sa mga kababaihan dahil sa kanilang kapansanan na sila ikinapon. Sila itinuturing na tapat at walang pansariling layunin. Pangalawa, paglilingkod sa gobyerno o mga opisyal ng estado. Sabi nga sa Daniel 1 verse 3-6, dahil sa kanilang katapatan at kalagayan, sila ipinili upang magsilbi sa mga tagapangalaga ng mahalagang yaman at dokumento ng estado. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay maaaring eunuko din dahil sa pagkapili sa kanya ng hari ng Babylonia na si Haring Nebuchadnezzar at pinalaki upang magsilbi sa korte ng hari na may mahalagang papel sa gobyerno bilang opisyal ng administrasyon na tinatawag din silang court official o high-ranking officers bilang na tinuturing ng mga tapat, matatalino na tagapamahala. Ang mga eunuko ay may malaki ring ambag sa aspeto ng politikal at pamamahala. Ang batas ni Moises o Torah, partikular sa mga lalaking pinutulan ng ari ay hindi pinapayagan na pumasok o maglingkod sa kapisanan o kongregasyon ng Panginoon. Ang talatang ito ay tinataguyod ang pagbabawal sa mga eunuko na maglingkod sa templo sa dahilang ang batas na ito ay para lamang sa pisikal na buo at normal na kalagayan ng isang tao. Ngunit dumaan ang panahon ng pagbabago. Mula sa panahon ng propetang Isaiah, ang mga eunuko ay nagsimulang tanggapin sa mga plano ng Diyos para sa kaligtasan ng Israel, pati na rin sa pagsamba at paglilingkod sa templo. Sabi sa Isaiah 56 verse 3-5, hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga eunuko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak. Sa verse 4, ang sabi ni Yahweh sa mga eunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin at tapat ni iniingatan ng aking kasunduan. Sa verse 5, ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan.
Binabanggit ng mga eunuko na sumusunod sa mga kautusan ng Diyos ay bibigyan ng isang bagong pangalan at karangalan na nagpapahiwatig ng pagpapahintulot sa kanila na maglingkod sa templo ng Diyos. Isang hakbang na nagpapakita ng pagbabago sa kalagayan ng mga eunuko at mga banyaga sa ilalim ng bagong pagpapala ng mga eunuko at kaligtasan na dumating sa bagong tipan. Ang mensahe ng kaligtasan ay mas pinilawak, hindi na nakabata sa pisikal na kondisyon o katayuan ng isang tao. Ang pagiging karapat-dapat sa kaligtasan sa halip, ang pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa kanyang mga aral ang nagiging susi sa kaligtasan. Sa Gawa 8:26-40 ay isang makapangyarihang kwento ng Ethiopian eunuko. Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan para sa lahat ng tao, ano man ang kanilang lahi, kalagayan o background, kahit na ang eunuko ay may katayuan o depekto na itinuturing na hadlang sa ilang reliyong aspeto ng buhay ng Israel. Ipinakita ng kwento na sa mata ng Diyos ang pananampalataya kay Jesus ang pinaka-importante at ito ang nagbubukas ng pinto ng kaligtasan sa marami sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mensahe ng bagong tipan ay nagpapakita ng walang pasubaling pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa lahat ng tao, kabilang na ikaw at ako. Ano man ang kalagayan at kapintasan ng bawat isa sa atin ay makararanas ng pagpapala. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Mga gabay at alituntunin niya siya nagsisilbing gabay sa aming buhay. Dito po itinuro mo sa amin ang kalagayan ng kabanalan at kalinisan sa iyong harapan. Kami po'y nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin. Tulungan mo po kami magkaroon ng pusong dalisay at handang maglingkod sa iyo. Sa kabila ng aming limitasyon at mga kahinaan, kami po'y patuloy na umaasa sa iyong biyaya at awa. Pinagpapasalamat po namin ang iyong walang sawang pagmamahal at pangunawa sa aming kalagayan. Bigyan mo po kami ng lakas at pagnanais na maglingkod ng may kabanalan at patuloy na magsikap at maging tapat sa iyong utos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso. Dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po inyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.